Saksi ang maraming Pilipino sa pagiging People's Pope ni Pope Francis. Katunayan, hanggang sa kanyang mga huling oras, pinili raw ng Santo Papa na makahalubilo at mabasbasan ang mga tao. Magbabalita, Simon Gualvez. Mga rosaryo at medalyon ng Santo Niño ang ilan sa pinakatago-tagong memorabilia ni Tatay June Padasas na bigay daw mismo ni Pope Francis. Si Tatay June, ang ama ni Crystal May na namatay sa Tacloban matapos aksidenteng mabagsakan ng scaffolding na may mga speaker dahil sa lakas ng hangin nung bumisita roon ng Santo Papa. Sa gitna ng pagdadalamhati sa pagkamatay ng anak, nag-iba raw ang pakiramdam ni Tatay June nang makaharap at mahawakan ng Santo Papa. Ang bigat ng pakiramdam ko sa dibdib ko na lahat ng problema andyan na parang nalaglag lahat, gumaan na, sabi ko. Ito yata ang, Diyos ko po, ito yata ang natawag ng Holy Spirit. Kumukupas na ang mga iniingatan niyang larawan nila ni Pope Francis. Pero sariwa pa raw sa alaala niya ang pagkikita nila matapos ang okasyon sa UST. Ang sabi pa raw ni Pope, ipinagdadasal niya ang pamilya ni Tatay June. Sabi ko, iba, natutuwa na makita lang sa TV. Ako, bakit sino ba ako para sundo? Pero sabi ko, napakaswerte ko. Sa loob-loob lang na pinatawag ako. Ito pa si Pope Francis. Hindi suplado na para mapakabait tsaka mapagmahal, mapagkumbaba. Ito naman ang makasaysayang pagdating ni Pope Francis sa Villamor Air Base noong 2015. Dalawang batang maswerteng sumalubong, nayakap at saglit na nakakwentuhan ng Santo Papa. Isa sa kanila, ang 20 anyos na ngayong si Lani. Yung time na yun po, una ko pong ginawa is grinit ko po siya ng Spanish word na welcome, bienvenido. Yun po. Then, niyakap ko po siya, hinalikan po yung singsing niya. Kaya ganun na lang ang lungkot ni Lani nang nabalitaan ng pagpanaw ni Pope Francis. Di ko po in-expect na gano'n, na patay na siya. Parang kailan lang po kasi na-meet ko siya. Sobrang dami niya pong nagawa dito sa mundo. Sobrang dami niyang natulungan, lalo na po sa mga kabataan. Sobrang nagpapasalamat po ako sa kanya ngayon. Si Bong Bugayong naman, isa sa naging sign language interpreter sa special coverage noon ng TV5 na Dear Pope Francis. Karangalan daw na matoka sa kanya ang huling misa sa Pilipinas ng Santo Papa na ginanap sa Quirino Grandstand noong January 18, 2015. Kaya nalungkot sila nang mabalita ang pumanaw na si Lolo Kiko. Iba yung dating na para ka nawala ng tatay, nawalan ka ng lolo, nawala si Lolo Kiko. Yun. Nagluluksa. Pero masaya pa rin kasi siyempre hindi na siya, umalis siya ng nasa Easter season, Easter Monday. Sila Arnie William naman, tandang-tanda raw ang ilang oras silang paghihintay ng kanyang pamilya para makadalo sa misa ni Pope sa Quirino Grandstand. Very thankful po ako at ang family namin kasi nakita po namin siya. Siguro mga ilang di pa din po yun. Kaya po masayang-masaya po kami dahil nagkaroon po kami ng personal encounter po sa kanya. Bago pumanaw noong Easter Monday, sumakay pa ng Pope Mobile at sinurpresa ni Pope Francis ang mahigit 50,000 Katoliko sa St. Peter's Square noong linggo ng pagkabuhay. Kasama niya noon ang kanyang personal nurse si Massimiliano Strapetti, lalo't halatang nangihina ang Santo Papa. Tinanong pa raw ni Pope kung kakayanin niya. Kita naman sa pakikihalubilo at pagbabasbas niya sa mga tao noong linggo ng pagkabuhay na kinaya niya. Pero bandang 5:30 AM, humina ang Santo Papa. Kumaway siya habang nakahiga sa kama bago nawalan ng malay. 7:35 ng umaga, Easter Monday, tuluyan ng binawian ng buhay si Pope Francis. Ang mga huling salitang nasambit niya ayon sa kanyang nurse, "Thank you for bringing me back to the square." Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH.